Welcome po sa Usapang Basketball. Hindi po nakapag-post ng matagal-tagal, no? So, exciting mamaya. Game 1 na po ng NBA Finals between the Boston Celtics and the Dallas Mavericks. So, Boston Celtics will have the home court advantage. So, game 1 na mamaya. At ito yung video na to ay prediction lamang sa laro mamaya o sa series na to no, sa NBA Finals. So sa wakas andito na 2024 NBA Finals. At kagaya ng mga sinabi ko ng mga last video, ang prediction ko mananalo ay Western Conference, so I'm going with the Dallas Mavericks. Sa tingin ko they will win. I'll say in 6 games. Respeto sa Boston Celtics ano. So, unang-una, bakit hindi Boston Celtics yung napili ko? So, ang Boston Celtics, hindi po kayo pamilyar, sila po number 1 team sa NBA. Sila po Llamado, Dehadon, Dallas Mavericks. At karamihan po pinipili Boston Celtics na mananalo. So, bakit nga ba hindi ko sila pinili? Number 1 para sa akin, weak yung Eastern Conference ngayong season na to. So, ang dahilan para sa akin, para bakit nag-number 1 ng Boston Celtics ay dahil nasa East sila. So, kung hindi po ninyo alam, kapag nasa East kayo, sa Eastern Conference, buong season, ang kakalabanin nyo, karamihan puro sa East. Ang hihina sa East eh. So, kapag yung mga kalaban mo, puro nasa East, ano mangyayari? Yung panalo mo, magiging marami. So, sila po nanalo more than 60 games. Karamihan ng panalong yon versus Eastern Conference teams. Hindi sa West, So, pangalawa, on their way to the NBA Finals, sino ba yung mga nakaharap nila? Miami Heat, number 8. Mahina yung team. Tapos semifinals, Cleveland Cavaliers, mahina pa rin. Tapos Eastern Conference Finals, Indiana Pacers, mahinang team para sa akin ng Indiana Pacers. Pangit ang home court record ng Boston Celtics. I think they're at 500. O yung kalahati ng laro nila sa kanilang home court, puro talo. At nakita rin natin, ito season na to pero nakita rin natin yan during the playoffs. Natalo sila against Miami Heat, natalo sila ng Game 2. Cleveland Cavaliers, natalo rin sila. Tapos yung Indiana Pacers, muntikan pa manalo ng Game 1 sa home court ng Boston. Sa home court ng Celtics which is in Boston. So, ito yung Eastern Conference Finals pa. Kung titingnan nyo yung mga laro puro close games. Isa lang yung convincing na panalo ng Boston Celtics doon. Karamihan puro lumalamang ang Indiana Pacers. So, sa tatlong panalo ng Boston Celtics, tatlong laro doon, lumalamang ang Indiana Pacers. At buntikan pa silang manalo sa mga larong yun. So kung ako, bakit ito yung number 1 na Boston Celtics nahihirapan manalo sa mga playoff teams. Hindi sila nanalo convincingly. Hindi katulad ng mga panahon ni na Lakers, ni na Shaq. Talagang sinasagasan nila yung mga team. Panahon ni na Steph Curry at Kevin Durant, nung magkakampi sila, nilalampaso nila kung sino man yung nasa harapan nila. Etong Boston Celtics, medyo hindi ganun. So, hindi ako masyado tiwala so far sa experience nila. Kahit nung lumabas sila finals against the Warriors, lamado yung Boston Celtics doon Diba? Lamado sila, pero anong nangyari? Tinalo sila ng Warriors. So, bakit Dallas ang pipiliin ko? Pero kung titingnan naman on paper o sa papel, lamang ang lineup ng Boston Celtics. Kasi meron silang
Kristaps Porzingis, sentro. Sino ba kalaban niya sa sentro sa kabila? Si Daniel Gafford o Derek Lively II. Yung meron pang isa doon. Tapos yung 4 nila, pwedeng si Al Horford, Kasi sino bang katapat ni Al Horford sa kabila? 'Di ba si Maxi Kleber? 3, Jason Tatum. Sino ba nasa kabila? PJ Washington. 'Di ba? 2 nila, Jaylen Brown. Sino ba nasa kabila? 'Di ba? It's either Luka o si Kyrie. 'Di ba? Tapos nandiyan pa si Derrick White, Jrue Holiday. So malakas yung yung lineup ng Boston Celtics sa papel. Pero sa pagdating sa laro, tingnan natin, So hindi ako kumbinsido na kasi yung sinasabi nila Boston Celtics mananalo in 5 games, talagang tatambakan nila. Hindi ako naniniwala doon. So ang Dallas Mavericks, isa sa mga top na malakas sa depensa. Although nandun din naman yung Boston Celtics, kaya lang problema sa akin, ang Boston Celtics, ang mga nakaharap nila sa Eastern Conference may hina. So bakit Dallas Mavericks yung pinipili ko kung sa papel mas okay yung record ng Boston Celtics. Number 1, matindi yung pinagdaanan ng Dallas Mavericks. Puro tinatalo na, puro 50-win teams. Yung first round, LA Clippers, malakas yun. Sino ba may home court advantage nun? Di ba LA Clippers? Tinalo nila. Sino ba nandun? Sina James Harden, sina Kawhi, Paul George, Russell Westbrook. Although si Kawhi ata hindi naglaro ng mga huling laro. Pero tinalo ng Dallas Mavericks in a convincing fashion. Second round, number 1 sa West, Oklahoma City Thunder. MVP candidate, SGA, andun. Mga bata ang masisipag, puro athletic. May malaki sila na tumetres, Chet Holmgren, Holmgren. Tinalo nila 4-2, dapat niya 4-1 eh. 'Di ba? Pero tinalo 4-2. So, tapos sino nakalaban nila? Sa West Finals, malakas din Minnesota Timberwolves. Parang ang NBA Finals yung para sa akin, yun yung parang NBA Finals eh. Kasi malakas pareho yung team, puro superstars. Si Anthony Edwards on his way to become a superstar na itong sa ligang to, sa NBA. So yung mga tinalo nila, hindi lang dahil sa opensa, dahil din sa depensa. Ngayon, pagkaharap nila ngayon ng Boston Celtics, sino bang babantay kay Luka? Feeling ko si Derrick White. 6'4 lang yun. Diba? 6'4 lang si Derrick White eh. Pero okay naman siya sa depensa. Kaya lang, nakita nyo ba yung ginawa ni Luka kay Jaden McDaniels sa West Finals? Isa yun sa mga top defenders in the NBA, pero pinaglaruan lang niya. So, si Jrue Holiday, babantayin mo ba kay Luka yun? Hindi, 6'4 lang din, 6'3, 6'4 lang din yun. So, kunyari, bantay ni Jrue Holiday si Luka, sino babantay kay Kyrie? So, magiging assignment niya, Jrue Holiday kay Kyrie Irving. Nakita nyo ba ginawa ni Steph kay Jrue Holiday kapag nag-aarap sila? Nakaka-score pa rin. Si Kyrie, harap na paraan yan para umiscore. Jaylen Brown, hindi naman ganun kagaling dumepensa. Siya, athletic, decent defender, pero he's not a great defender, kumbaga. So feeling ko merong spurts dito na baka si Jason Tatum yung babantay kay Luka. Kaya lang, kung ikaw yung coach ng Boston Celtics, medyo delikado yun. So number 1, kapag iaasahan mo si Jason Tatum sa opensa, may hirapan siya sa depensa. Pag babantay kay Luka, medyo yung energy niya yung para mapapagod ka agad kasi sa opensa siya pa rin minsan. Tingnan natin yung nangyari kay Anthony Edwards. Binantayan niya si Kyrie buong laro, game 1 and game 2. Ano nangyari? Pagod siya sa fourth quarter. O sa second half, medyo napapagod na siya. So kung ikaw yung Boston Celtics, anong gagawin mo? Syempre, kung hanggat maaari,
si Jason Tatum hindi babantay sa mga malalakas na player ng kabila. At baka ma-fall trouble din yan eh. Si Luka matalinong player yan. Baka ma-fall trouble ka dyan, kakabantay kay Luka Doncic. So yun. Ano bang delikado sa Boston Celtics? Ang delikado sa kanila yung 3-point shooting. Kasi halos lahat tumitira sa labas, including their sentro. Kahit na yung pamalit nila sentro na si Al Horford, tumitira din ng 3 yan. Kaya lang, nakita rin natin yung pinagdaanan ng Dallas, yung number 1 team na Oklahoma City Thunder, nagawa nila ng paraan yung shooting ni Chet Holmgren eh. Dahil sa depensa yun. So yun. So feeling ko hindi sila masyado mahihirapan sa pagbabantay ng 3-point shots. Pick and roll, hindi masyado problema yan. Nandyan yung mga rim defenders ng Dallas. Pick and pop, yung pagpipick ka tapos lalabas ka sa 3, bibigay sa yung bola. Meron naman sila mga sentro na medyo agile din, yung mabilis, si Derek Lively, kaya niyang umibabaw, bumuntay kahit papaano. Si Maxi Kleber, shooter ng Dallas Mavericks, kaya niyan umibabaw, bumantay. So pagdating sa depensa, kaya pinipili ko ang Dallas Mavericks is feeling ko meron silang flexibility. That's number 1. Number 2 is hindi ako tiwala sa players ng Boston Celtics. Natutulog sila eh. Minsan sa may mga laro na wala silang enerhiya. Hindi mo pwedeng gawin 'yan sa Dallas Mavericks. Yun yung ginagawa nila sa Miami Heat, nagkaroon silang instance na ganoon. Tapos pangalawa sa Cleveland Cavaliers na medyo nawawalan sila enerhiya. Pangatlo, Indiana Pacers. Nawawalan din sila enerhiya. So yun. Kapag yun yung mga kalaban mo, Boston Celtics can't afford to relax. Kasi may hina yung kalaban eh. Kaya pwede ka mag-relax kahit pa paano eh. Not versus this team in Dallas Mavericks. Kasi matindi yung pinagdaanan nito. Puro 50-win teams. Kung isipin nyo talaga, paulit-ulit ako sa mga kinalaban ng Dallas Mavericks, matitindi lahat ng pinagdaanan nila kumpara sa pinagdaanan ng Boston Celtics. Pero anong ginawa nila? Minnesota Timberwolves, ang lakas-lakas eh, 'di ba? They almost swept the Minnesota Timberwolves. So tas pangatlo na dahilan ko is mas may tiwala ako sa superstars o sa mga stars ng Dallas Mavericks kontra sa Boston Celtics. Mas may tiwala ako kay Luka, number 1. At number 2, mas may tiwala ako kay Kyrie. Si Kyrie may experience na yun eh. Nagpakita nga ng tinatawag nila na Mamba mentality nung championship sa mga champions. Talagang kumakamada. Diba? So sana both teams healthy sila. At syempre tanong din, malaking tanong is anong porsyento na si Kristaps Porzingis? So kung 60%, 70% lang ang kaya niyang ibigay, mahihirapan ng Boston Celtics. So yeah, tapos yun, yung Boston Celtics lagi natatalo sa kanilang home court So makaagaw lang ng isa sa unang dalawang laro itong Dallas Mavericks, maganda na yung kanilang pwesto. So tingin ko magsasend ng message kagad dyan Dallas Mavericks itong game 1. So yun, Dallas Mavericks in 6. Yun ang dahilan kung bakit ko sila pinili. So tingnan natin kung ano mangyayari So very exciting. Excited na ako manood mamaya. So yun lang muna. Salamat sa pamanood ng Usapang Basketball. Ako nga pala si Jonas. At kung nagustuhan nyo po itong video mo ito, subscribe na rin kayo. Paki-like na rin po at comment kayo kung ano man. Sige, peace. Bye-bye.